Hello everyone. So, I decided na mag-upload na ng tour namin sa Israel last 2022. Ito na video na to is ito yung biyahe ko papuntang Israel. Ipapakita ko sa inyo dito kung ano yung mga pinagdaanan ko at ano yung mga pinag-prepare ko ng mga documents para makalabas ng bansa. Kasi ang time na to is it was pandemic. So napaka-stricto pa. Aside from that, first time ko po kasi na sumakay ng eroplano. So, first time ko din na magbiyahe, pang international talaga. So, i-share ko dito no yung mga ginawa namin para hindi kami ma-offload doon sa immigration. Kasi alam niyo na, yung immigration, napaka-stricto. So, ito yung biniyahe ko. From our place, nagbiyahe ako ng 4 hours sa van papuntang Tacloban City. Kasi sa Tacloban lang mayroong airport na papunta sa Manila. So, kailangan ko kasi makapunta sa Manila International Airport kasi doon kami sasakay at saka doon kami magkikita ng mga delegates or mga kapwa ko Pilipino na pupunta din sa tour. Ang tour na pala ito na pupuntahan ko is isang Bible study tour. So, ibig sabihin, hindi lang ito gala ng gala, kundi mayroon talagang learning from the Bible. Kasi nga, syempre, Holy Land, di ba? Pagkababa namin ng eroplano kasi nandito na sa Manila, mayroon kaming sinakyan na shuttle para makapasok kami sa Terminal 3. So, nung nandun na kami sa Terminal 3, ito na, naghihintay na ako sa maleta. Isa sa mga hinahanap ng immigration sa tour namin is yung itinerary, tapos yung plane ticket na pabalik at papunta doon, tapos yung recommendation letter from Behold Israel. Pero alam nyo, marami talagang immigration officer na napaka-stricto. Talagang nag-offload sila. Since marami talagang nawawalang maleta, minake sure ko muna na akin itong malitang kinuha ko. Baka kasi mali. Kasi ang dami talagang nawawala. Hindi ko alam kung bakit. So ito na, hindi ko kasi masyadong napakinggan yung announcement. So nagtanong ako dito sa information. Kasi yung bibiyahe ng Terminal 1 is mayroong specific na shuttle na sasakyan. So ito yon. So from Terminal 3 pala, ang layo pala niya papunta sa Terminal 2 at Terminal 1. Akala ko yung Manila International Airport is isang building lang. Hindi pala. Malayo pala sila sa isa't isa. Like, yung Terminal 1 malayo, yung Terminal 2 malayo, yung Terminal 3 malayo din. Talagang na-shock ako. Yung laki pala. Ay, taga Bukid lagi. So, ito pala yung Terminal 2. Muntik pa akong bumaba. Buti na remember ko na Terminal 1 pala ako. Nakakatakot. At ito guys, ito po yung mga kasamahan ko. Kapag nagbiyahe pala internationally, meron ka palang babayaran na travel tax. So, ang nangyari sa akin, kasi sponsored nga lang, so wala din akong masyadong pera, it was unexpected na merong magbabayad para sa akin. At yun ang isa sa mga kasamahan ko. Kasi hindi talaga ako nag-prepare ng money para sa travel tax. So napakalaking pasalamat ko na mayroon akong kahit hindi kami personally magkaibigan, pero tinulungan pa rin ako. Connecting flight pala itong biyahe namin kasi walang direct flight from Philippines to Israel. So, kailangan muna namin pumunta ng Turkey. So, hindi na siya Turkey kasi Turkey na siya. So, from Turkey, papuntang Ben Gurion kami. Ang layo ng biyahe from Manila to Turkey. Guys, nasa 12 hours yata yun. Yeah, more than 12 hours. Grabe. At saka, ito pala yung airport ng Turkey. Napakaganda at napakalaki. Ang layo-layo talaga ng nilakad namin papunta sa boarding gate namin. As in, more than 30 minutes talaga kami naglalakad. Grabe. So, since nandito na kami sa Turkey sa video na ito, ibig sabihin napasa namin yung immigration sa Pilipinas. So, na-approve kami. But then again, sad to say na meron po kaming dalawang kasamahan na na-offload. So, it's mixed emotions kasi natutuwa ako, na happy ako, na nakalusot ko ba, like nakapasa ako sa immigration, but then again, meron kaming kasamahan ba na hindi. So, sad din. Kaya, hindi ko alam yung mafe-feel ko. Basta, this time, I was so excited na pumunta sa Israel. So, from Turkey, papunta na kami sa Ben Gurion International Airport ng Israel. So, ito, naglalaro ako.
Kasi medyo early kasi yung boarding this time. Bago pala makapasok ng Israel is ang dami po talaga namin documents na dinala. Isa na doon ang mga health pass, like dapat may insurance po talaga sa travel at saka yung card talaga, and also yung mga pass, green pass, ang dami po. Hindi ko alam if siguro normal lang yon sa turista na mayroon talaga health insurance, may ganun. I don't know if na-change na. Alam nyo, supposed to be year 2020 pa tong tour na to. But then again, because of the pandemic, na-move kami sa 2022. For 2 years talaga pinag-pray ko to na sana dalhin talaga ako ni Lord doon sa lupain kung saan siya naglalakad, saan siya nagministry. And God is so faithful. Talagang dinala niya ako sa Israel where the Bible comes alive. Napapaluha talaga ako while nandito ako sa plane, knowing ba na next stop nito is Israel na. Kasi alam ko na hindi lahat talaga makakapunta ng Israel. So, I was so blessed. Isa ako sa mga napili ni Lord ba na dalhin niya dun. And it was all free. Like 2 weeks po ito na tour na wala talaga akong binayaran. Kaya abot langit talaga yung pasasalamat ko na talagang ito na, nangyari na yung mga pangarap ko noon na akala ko imposibleng mangyari. So wala talaga imposible sa Panginoon. Sa biyahe na ito, hindi ko talaga mapigilang magpakanta kasi talagang napaka-wonderful ni Lord. Like, look at those creation. Hindi po ako marunong kumanta pero talagang kumanta ako para sa Panginoon. Buti na lang talaga napakakunti lang ng pasahero from Turkey papuntang Israel. At wala din akong katabi sa row. Kaya talagang nakakanta ako. Name above every name, exalted high, how wonderful, how honestly, iyak na ako this time kasi napaka-amazing talaga ni Lord. Imagine ha, ganito na kaganda yung creation. How much more kaganda yung Creator. Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star, all the your praise, all creation wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high, how wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Finally, nandito na kami sa Israel. Ito po yung lupain ng Israel. Ang Israel po isang disyerto. Pero grabe, nagawa nilang maging productive yung lupain nila. Grabe talaga sila katalino.
Itong Ben Gurion International Airport pala is nasa Tel Aviv. Yung Tel Aviv ang old capital ng Israel. Ngayon kasi, yung Jerusalem na ang capital ng Israel. Sa Biblia, yung Jerusalem naman talaga yung kapital ng Israel. Kaya nung naging presidente si Trump ng USA, ginawa niya yung makakaya niya para ma-move ulit yung kapital sa Jerusalem. Grabe kasi ang connection ng Israel at Amerika. Hindi ko lang alam if ano ng status ngayon kasi iba na yung president. Pagpasok namin ng Ben Gurion International Airport, alam nyo ba na napending kami ng ilang oras, hindi kami pinalabas ng airport kasi mga Pilipino kami. Alam nyo na, sikat kasi ang mga Pinoy sa TNT. Kaya nung nandun na kami sa airport talaga ng Ben Gurion, nako, grabe talaga investigation ng ginawa nila. Yung kasamahan namin na from Japan, talagang dritso-dritso lang. Napaka-powerful talaga ng Japanese passport. Kahit talaga hindi ka illegal, may chance pa rin talaga na hindi ka makapasok sa bansa kahit nandun ka na. Natakot talaga kami na baka i-deport kami pabalik ng Pilipinas. Pero good thing, na-release din kami. Kaya ito, wala pa yung sundo from Behold Israel. So naglalakad-lakad muna kami. Maganda din ang Ben Gurion International Airport. After doon is, nandito na kami sa hotel. Sa Tel Aviv pa rin ito, isang hotel na tinatawag na Metropolitan something. Kalimutan ko yung pangalan. So may roommate ako dito from USA. So nauna ako. After namin malagay lahat ng gamit sa kwarto, so naglakad-lakad kami dito sa kalye ng Israel. Ganito pala ang feeling, no? Yung nakaapa ka na sa ibang bansa for tour. Ang sarap sa pakiramdam. Haggard ako, wala kasi akong tulog sa eroplano. Ito yung dinner namin sa hotel. Usually, mga Americans po itong mga delegates. The next day, sinimula na po yung tour at ito po yung unang destination sa Jaffa. So please watch sa next video. Thank you so much. God bless.